Natanggap na ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo ang inilabas na suspension order ng Sandigan Bayan. 70 araw siyang suspendido bilang mambabatas. Pero ang mga kapwa niya mambabatas hindi pa alam kung paano ipatutupad ang kautusan ng Anti-Graft Court. May report si Sherry Antore. Tuloy ang operasyon ng tanggapan ni Pampanga Representative Gloria Arroyo sa Kongreso kahit ibinabana ng Sandigan Bayan ang 90-day suspension order sa kinatawan ng 2nd District ng Pampanga. Sa VMMC daw ito dinala kahapon. She's saddened dahil she was doing her best under the circumstances. Nagampanan yung kanyang tungkulin bilang kinatawan pagkatapos magkakaroon ng suspension. Nasa hearing rin sa Sandigan Bayan si dating First Gentleman Mike Arroyo para sa kasong may kinalaman sa PNP choppers. Pero tumanggi itong magbigay ng pahayag. 5 araw ang ibinibigay ng 4th Division sa Kamara para ipatupad ang suspensyon ni Arroyo kaugnay sa NBN-ZTE deal case. Pero ang kanyang kapwa mambabatas nangangapa pa kung paano ito aaksyonan. Ang nakikita ko lang na malapit ay Rule 23 na malapit. Yung pag-receive ng mga subpoenas, etc. etc. Okay? Pero basically, ang mangyayari nito ay suppose, pag-transmit kay Speaker, papasa kay SecGen, and then from SecGen, i-review ng Legal Department. Pwede rin daw dalhin muna sa House Committee on Rules ang suspension case laban kay Arroyo at kalaunan mapagbotohan sa plenaryo, sabi ni Belmonte. O magpatawag ng all-party caucus ang Speaker dahil ito ang unang insidente sa Kongreso. Hindi naman ito isolated case just because of one member. Pero it's something that must be decided by the House leadership on ano yung direksyon ng House. Bago magbakasyon ng Kongreso, binigyan kapangyarihan ni Speaker Feliciano Belmonte ang lahat ng committee chairman na magpatawag ng pagdinig kung kakailanganin. Ibig sabihin, pwedeng magpatawag ng pulong si House Majority Leader Neftali Gonzales II, ang chairman ng House Committee on Rules, kung makikita niyang kailangan talaga na pag-usapan ang Arroyo suspension. Bagay na hanggang ngayon wala pa ring linaw. Sa July 28, magbabalik sesyon ang Kongreso. Sherry Torres, GMA News.